Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 701 hanggang 710. Kabanata 701 tama o mali Oren Beaumont sa Lungguhit 1. Ano? Hindi mo ako nakikilala. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Ivan Reid. Si Marco Pendleton, na nakatayo sa likuran niya, ay likas na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Masyadong malakas ang disguising technique ng Night Fairy. At ang maskara na ito ay napakahalaga. Kapag napunit, hindi na ito maibabalik. Tuldok. Ang paggawa ng isang maskara ay nangangailangan ng isang buong kalahating buwan. Kaya, hindi nila makumpirma kung sino ang nasa ilalim ng maskara. Sa katotohanan, ang posibilidad na ito ay isang lansihin ay halos zero. Ngunit mahalagang maging maingat sa lahat ng bagay. Lalo na kung tungkol sa sarili niyang buhay at ari-arian, kailangang maging masinop si Ivan Reid. Ate, bakit ka na parito? Tumayo si Oren Beaumont at pumunta sa gilid ng babae. Sino ka? Ang babae, na natakot, ay mabilis na umatras, nagtago sa likod ni Ivan Reid. Lolo, ang lalaking ito. Anak, huwag kang matakot. Inilahad ni Ivan Reid ang kanyang kamay para pigilan si Oren Beaumont, na nakangiti. Natakot mo siya. Oh, hinawakan ni Oren Beaumont ang kanyang mukha, mapait na ngumiti. Sister Jarvis Davenport, kumusta ka kamakailan? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang batang babae ay 17 o 18 taong gulang, ngunit siya ay nakasuot ng napaka-estilo. Sa hindi alam, maaaring mukhang nasa 20s na siya. Lolo, sinabi mo ba sa kanya? Tumingin si Jarvis Davenport kay Ivan Reid, na nakaupo sa sofa, puno ng hinala ang mukha. Kailangan ko ng tulong mo para makita kung kapatid mo talaga ang taong ito. Kinuha ni Ivan Reid ang isang card at inilagay ito sa kamay ni Jarvis Davenport. Mayroong 300,000 dito, walang password. Tulungan mo lang ako dito, at ang pera ay sayo na. Talaga, isang matakot na tingin ang bumungad sa mga mata ni Jarvis Davenport. Hindi ko siya kapatid, hindi ganito ang hitsura ng kapatid ko. Matapos halikan ang card ng ilang beses, umiling siya, ang taong ito, ay masyadong hindi ka panipaniwala. Huwag kang magmadali, baka wala sa kanya ang itsura ng kapatid mo, pero paano kung nagpaplastikan ang kapatid mo? Si Philo Davenport ay nasa misyon, kaya kailangan namin na i-verify mo, tapos magsalita si Ivan Reid, nakangiti at naglahad ng kamay, magtanong ka ng 2 sikreto sa inyong dalawa. Kung masasagot niya ang lahat ng ito, maaari ka nang umuwi. Okay, medyo kainahinala pa rin si Jarvis Davenport, ngunit dahil may kikitain pa, natural siyang handang tumulong. Anong pangalan mo? Philo Davenport. Ilang taon ka na ngayong taon? 27. Kaarawan. Ika-8 araw ng ika-12 buwang lunar. Ang palitan na ito ng dalawa ay nagparamdam kay Marco Pendleton na medyo hindi nasisiyahan. Maaari kang magtanong ng higit pang mga pribadong bagay, isang bagay na hindi alam ng iba. Tulad ng mga ngayon, maaaring malaman ng sino man sa pamamagitan ng mabilis na pagsisiyasat, sabi niya, at tumango si Ivan Reid bilang pagsang-ayon. Oh, nag-isip sandali si Jarvis Davenport, pagkatapos ay nagtanong, paano namatay si nanay? Sa sandaling tinanong niya ang tanong na ito, nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ni na Ivan Reid at Marco Pendleton. At lumuhad din si Oren Beaumont sa lupa, hindi gumagawa ng ingay. Sagot, nagsalita si Marco Pendleton, ngunit nanatiling tahimik si Oren Beaumont. Sagot, klang, pilit na hinampas ni Ivan Reid ang kanyang tungkod sa lupa. Kung hindi dahil sa bilin ni Marco Pendleton, baka naalarma na naman nila ang mga bodyguard sa labas. Ngunit hindi pa rin nagpakita si Oren Beaumont ng tanda ng pagsagot. Huling pagkakataon, kaway ni Ivan Reid, agad na idiniin ni Marco Pendleton ang hidden weapons box sa ulo ni Oren Beaumont. Pinatay ko siya. Inangat ni Oren Beaumont ang kanyang ulo,
Duguan na ang kanyang mga mata. Ano? Maging si Marco Pendleton ay nagulat. Pinatay niya ang sarili niyang ina. Yung sinabi niya, totoo ba? Lumingon si Ivan Reid, nakatingin kay Jarvis Davenport. Totoo naman. Tumanggo si Jarvis Davenport, malamig ang ekspresyon habang sinasabi, noong 8 ang kapatid ko, nagkasakit ng malubha ang nanay namin. Terminal cancer, at ang pera sa bahay ay isinugol ni tatay. Sa wakas, sa kalagitnaan ng gabi, habang umiiyak si nanay sa sakit, kinuha lang ng kapatid ko ang isang lubid at pinalaya siya mula sa kanyang paghihirap. Paano mo nalaman iyon? Talagang nabigla si Ivan Reid. Dahil ako ang nakahanap ng lubid para sa aking kapatid. Napabuntong hininga si Jarvis Davenport, pwede na ba ako? Pasensya na. Lumapit si Ivan Reid at tumingkayad sa harap ni Oren Beaumont, hindi ko sinasadyang buksan muli ang sugat mo. Ang gayong mga kalunos-lunos na alaala ng pagkabata ay mga peklat sa puso ng lahat. At ngayon, muli niyang binuksan ang peklat na iyon. Kapag natapos na ang gawain, magpapagawa ako ng libingan para sa iyong ina. Bibigyan ka ni Sasha Reid ng 50 milyon, gugulin mo ito ayon sa gusto mo. Pagkatapos magsalita, tumayo si Ivan Reid at sinabing, pero kailangan ko pa rin kayong subukan. Kung tutuusin, itinaya ko ang aking buhay at kapalaran sa iyo, sana maintindihan mo. Naiintindihan ko. Mapait na ngiti ang isinagot ni Oren Beaumont, isang karangalan na magtrabaho para sa Sasha Reid. Maayos na ang pamumuhay ngayon ni Philo Davenport, lahat ay salamat sa kabutihang loob ni Sasha Reid. Magpatuloy. Kalmadong iminuwestre ni Ivan Reid ang kanyang kamay. Sino ang unang babaeng nakasama mo? Walang ekspresyong tanong ni Jarvis Davenport. Iyon ay talagang isang kawili-wiling tanong. Medyo umaasam si Ivan Reid. Ang ganitong personal na tanong ay maaaring mapatunayan kung si Oren Beaumont nga ay kanilang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, tumahimik pa rin si Oren Beaumont. Mahirap magsalita, mas kalmado ang ugali ni Marco Pendleton. Hindi kasing confrontational gaya ng dati. Sa katunayan, inamin na nila na ang Oren Beaumont na nauna sa kanila ay ang taong inayos nila. Ngunit dahil tinawag si Jarvis Davenport, mabuti pa rin kumpirmahin muli. Ang una kong babae. Tumayo si Oren Beaumont, nakatingin kay Jarvis Davenport, hindi ba ikaw? Huminga ng malalim si Ivan Reid. Ito ay isa pang ganap na kaguluhan ng kanyang mga paniniwala. Oh, si Jarvis Davenport ay malamig na pinanood si Oren Beaumont. Anong oras? Saan? 13 ka, nagsusugal si tatay at nahuli, nauwi sa detention center. Nakahiga kaming dalawa sa kama, nagtitipon-tipon para sa init. Sinabi ni Oren Beaumont, na hindi napigil ang kuskusin ang kanyang mga templo, taglamig noon, napakalamig, sinabi mo sa akin, sinabi sa akin. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmayan ang sarili, sabi mo, imbes na samantalahin ng ibang lalaki sa hinaharap, mas makakasama mo ang kapatid mo. Ako. Biglang tumawa si Oren Beaumont, talagang halimaw ako. Ginawa ko ito ng kusa. Lumingon si Jarvis Davenport kay Ivan Reid, Lolo, kung wala nang iba, pupunta na ako ngayon. Tahan na. Iminuwestre ni Ivan Reid ang kanyang kamay, Marco Pendleton, bigyan mo siya ng kalahating milyon pa. Naiintindihan. Pinangunahan ni Marco Pendleton si Jarvis Davenport palabas. Nang dumaan sa Oren Beaumont, huminto si Jarvis Davenport. Bakit? Bakit ka naging napakasamang figure? Kung may pagkakataon sa hinaharap, sasabihin ko sa iyo. Tinapik ni Oren Beaumont ang kanyang balikat, umuwi ka na. Huwag kang mag-alala, kahit na may hindi inaasahang mangyari sa iyo sa hinaharap, ako ang bahala sa kapatid na ito para sa iyo. Seryosong sabi ni Ivan Reid. Salamat, Sasha Reid. Huminga ng malalim si Oren Beaumont, tila hindi pa rin nakakabawi sa emosyon ng sandaling iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, sasabihin sa iyo ni Marco Pendleton ang mga detalye ng gawain. Lumapit sa kanya si Ivan Reid, tumingin sa kanya at tumanggo, kapag tapos na, ikaw ang magiging anak kong ampon. Salamat, Sasha Reid. Yumuko ng malalim si Oren Beaumont at tumalikod na para umalis. Hindi pa siya nakakaalis ay pumasok na si Marco Pendleton. Sa tingin ko, ayos lang. Dinala na sa akin si Jarvis Davenport kagabi, at ilang taon nang hindi umuuwi si Philo Davenport.
Kung gayon walang problema. Tumingin si Ivan Reid sa bintana, kailan tayo lilipat? Ngayong gabi. Ang mga mata ni Marco Pendleton ay kumislap na may bakas ng pagpatay na layunin. Ako mismo ang kukuha ng aking mga disipulo at gagawa ng ating hakbang. Samantala, si Elwood Thornycroft, na nasa Five Lakes Clubhouse, ay biglang nakatanggap ng mensahe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 702, Bait sa Lungguhit 1. Tumigil ka dyan. Habang paakay na si Oren Beaumont sa sasakyan, may biglang tumawag sa kanya. Jarvis Davenport. Lumingon siya, basang-basa sa malamig na pawis. 10 minuto lang ang nakalipas, harap-harapan na niya ang babaeng ito. Little sister, kung may sasabihin ka, hintayin mo akong makauwi para makipag-usap. Tuldok-tuldok-tuldok, nagmamadaling pumasok si Oren Beaumont sa kotse, sinubukang umalis. Ngunit ang kamay ni Jarvis Davenport ay napakapit sa pintuan ng kotse, hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Sis, itigil mo na to. May misyon akong dapat tuparin. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha siya ng isang balumbon ng pera mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kamay ni Jarvis Davenport. Kunin mo ito para gastusin sa ngayon, babalik ako kaagad. Hindi kita kapatid. Malamig na tiningnan siya ni Jarvis Davenport. Lumunok. Napalunok ng mariin si Oren Beaumont, ang ulo ay makinis sa malamig na pawis. Anong biro mo? Kakaharap lang natin. Pinilit niyang tumawa. Sis, I really have urgent business, huwag na natin itong ipag-iingat ngayon. Pinatay mo ang kapatid ko. Wala pa ring emosyon ang tono ni Jarvis Davenport. Tumigil ka na sa panggugulo. Si Oren Beaumont ay nasa kaguluhan. Bakit hindi mo ako pinatay kahapon? At bakit nag-iwan ka ng 50,000 dolyar sa ulo ko? Matiim na tinitigan ni Jarvis Davenport ang mga mata ni Oren Beaumont, na parang sinusubukang basahin ang kanyang isip. Alam mo, ang mga mag-aaral ni Oren Beaumont ay lumiit sa isang iglap. Natagpuan niya ang tahanan ni Jarvis Davenport sa county na may layuning patayin siya at burahin ang lahat ng bakas. Ngunit sa huling sandali, hindi niya ito pinagdaanan. At nang umalis, naiwan niya ang 50,000 dolyar. Total, pinatay mo ang kapatid ko, kailangan ko ng mag-aalaga sa akin. Yumuko si Jarvis Davenport, bumulong sa tenga ni Oren Beaumont. Sa totoo lang, hindi ko pa alam kung ano ang hitsura ng nanay ko. Ang unang babae ng kapatid ko ay ang anak ni Uncle Wang ng kapitbahay. Tapos ikaw, ang mukha ni Oren Beaumont ay isang larawan ng pagkagulat, kung gayon ngayon lang. May nag-alok sa akin ng 10 milyon para magsinungaling para sa iyo. Whoosh! Isinara ni Jarvis Davenport ang pinto ng kotse at mabilis na tumalikod para maglakad palayo. Si Oren Beaumont lang ang naiwan sa kotse, nanginginig sa lamig. Basang-basa na ng pawis ang mga kamay niyang nakahawak sa manibela. Iniisip muli ngayon, kung noon lang. Hindi naglakas loob si Oren Beaumont na magnilay-nilay. At mga 300 metro ang layo sa kanila. Si Julius Reed at Aaron Jackson ay nakatayo sa isang sulok ng kalye, pinapanood ang dalawang bahaging daan. Kung ako iyon, tiyak na napatay ko si Oren Beaumont. Hinawakan ni Aaron Jackson ang isang sigarilyo sa isang kamay at ang isa pang kamay sa kanyang bulsa, napaka-importanteng misyon, ngunit hinayaan niya ang kanyang emosyon na hadlangan. Kung talagang nabigo siya, hindi mahalaga kung siya ay namatay, ngunit maaari niyang maging sanhi ng pagbagsak sa aming lahat. Ang aming mga pagsisikap ay nasayang. Hindi ba ang buhay ay tungkol sa pagkakaroon ng damdamin? Napangiti si Julius Reed at umiling, hindi siya killing machine. Kung isipin na ang boss mismo ang kailangang linisin ang kanyang kalat, talagang nalampasan ni Oren Beaumont ang kanyang sarili. Hinayla ni Aaron Jackson ang kanyang sigarilyo, tahimik na nagbuga ng usok. Kahit sino ay maaaring magpatakbo ng isang makina, ngunit paano ang tungkol sa mga puso ng mga tao? Tinapik ni Julius Reed ang kanyang dibdib, sa buhay na ito, hinding-hindi ka ipagkakanulo ni Oren Beaumont. Kailangan kong samahan ang aking asawa sa pagbisita sa tahanan ng kanyang pamilya, kaya bantayan mong mabuti ang mga bagay dito. Hindi ginugugol ang bagong taon sa Gonzales City. Sumilay sa mga mata ni Aaron Jackson ang pagkadismaya, iniisip ko, tungkol sa pagmutyang ng pagkain sa iyong lugar. Pinatay niya ang upos ng sigarilyo, itinapon sa malapit na basurahan. Kung walang apurahang bagay sa Gonzales City,
maaari kang pumunta at ipakita ang iyong suporta para sa akin. Bahagyang tumawa si Julius Reed, bago ako umalis, ako na ang bahala kay Fabian Percival para sa iyo. Pagpatay, biglang natense ang boses ni Aaron Jackson. Si Fabian Percival ay hindi karaniwang tao. Sa suporta ng pamilya Roosevelt, at kamakailan, may mga alingaw-ngaw na bibisitahin siya ng mga boss mula sa Five River Province. At binalak ni Fabian Percival na magdaos ng isang engranding piging sa ika-29 ng ika-12 buwan ng lunar, isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Sa oras na iyon, lahat ng mga boss mula sa Five River Province ay darating para dumalo. Kamakailan lamang, si Fabian Percival ay nagsasara ng kanyang mga pinto, maaaring ang aking amo ay nagbabalak na salakayin ang Five Lakes Clubhouse. Sa ilalim ng sikat ng araw, hindi ba't masyadong kakilakilabot ang epekto? Patayin siya. Bakit kailangan kong gawin ito sa sarili ko? Tiningnan ni Julius Reed si Aaron Jackson ng may paghamak. Kung gusto kong mamatay siya sa ika-29 ng ika-12 buwan ng lunar, mabubuhay pa ba siya hanggang sa bisperas ng bagong taon? Kung gayon, dapat ba akong maghanda ng isang magandang kabaong? Agad naging interesado si Aaron Jackson. Alam na alam niya ang mga kakayahan ng kanyang amo. Huwag maging maramaw sa pera. Tumangala si Julius Reed sa araw at huminga ng malalim. Kung tutuusin, si Fabian Percival ay isang taong may dignidad noong siya ay nabubuhay pa. Kuwit, pare, medyo nag-aalala ako. Sa loob ng Five Lakes Clubhouse, itinulak ni Elwood Thornycroft ang pinto ng kwarto ni Fabian Percival, puno ng takot ang kanyang mukha. Umupo, isang pagtataka ang bumungad sa mga mata ni Fabian Percival, ngunit mabilis itong nawala. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Hindi naman. Umiling si Elwood Thornycroft at marahang idiniin ang kanyang ulo, sakit-akit ang ulo ko at nanghihina ang pakiramdam ko. Sa tingin ko baka nilanat ako. Ganyan dapat. Nakangiting pinanood ni Fabian Percival si Elwood Thornycroft. Isang sipon. Sa isang araw, magpupumilit pang ang gumalaw si Elwood Thornycroft. Ang lason na ito ay maaaring hindi direktang pumatay ng isang tao, ngunit maaari nitong sirain ang tisyo ng kalamnan ng isang tao. Sa huli, halos isang pile. Kahit na posibleng mamatay sa matinding paghihirap dahil hindi sila makahinga. Kakasabi mo lang na may pag-uusapan kayo, ano yon? Inalis ni Fabian Percival ang kanyang matagumpay na ekspresyon at nagkunwaring pag-aalala, hindi masyadong maganda ang iyong kutis. Baka dumating si Ivan Reed para patayin ako. Itinaas ni Elwood Thornycroft ang kanyang ulo, seryosong nagsasalita. Kapag nalaman niyang kasama mo ako, tiyak na matanto niya na sasabihin ko sa iyo ang sikretong ito. Bagamat hindi ako naniniwala sa posibilidad ng immortalidad, sapat na ang ganitong paputok na impormasyon para gusto niya akong patahimikin ng tuluyan. May sense ang sinabi mo. Samando si Fabian Percival sa kanyang sopa, lumilibot ang kanyang mga mata sa paligid. Isa nga itong magandang pagkakataon para ma-verify kung nagsisinungaling si Elwood Thornycroft o hindi. Anak, kailangan mo ng kumpletong proteksyon ng iyong ama. Si Elwood Thornycroft ay lumuhad sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, hindi ako pakakawalan ni Ivan Reed. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Fabian Percival. Nang makita ang tumatawag, tumayo siya at pumunta sa bintana. Okay, nakuha ko. Makalipas ang 1 minuto, pagkatapos ibaba ang tawag, tinulungan ni Fabian Percival si Elwood Thornycroft na bumangon. Pagkatapos ng kapistahan ng bagong taon bukas, ibabalik kita sa Amerika para sa bagong taon. Doon, kahit si Ivan Reed ay hindi ka mahawakan. Salamat, Ama. Tumayo si Elwood Thornycroft, pagkatapos ay sinabing may pag-aalala, kung ganoon nga, hindi ko naiistorbahin ang iyong pahinga, Ama. At tungkol sa mapa. Masama ka, dapat kang bumalik at magpahinga. Kung tungkol sa mapa, marahil ito ay walang iba kundi isang malabong alamat. Kinaway-kaway ni Fabian Percival ang kanyang kamay, tungkol kay Ivan Reed, hindi mo kailangang mag-alala. Kahit anong mangyari, lokal pa rin akong bayani dito sa Five Lakes Clubhouse, walang makakahawak sa iyo. Sige, tumanggaw si Elwood Thornycroft at tumalikod na para umalis. Sa pagmamasid sa kanyang likod, isang malamig na pagngisi ang sumilay sa mukha ni Fabian Percival. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Devlin, matanda,
Mayroon akong pagkakataon ngayon upang i-verify kung nagsisinungaling si Elwood Thornycroft. Isang pagkakataon. Talagang pagkakataon iyon, ang malamig na boses ni Devlin ay dumating sa telepono. Hanggat si Ivan Reid ay talagang walang gastos sa pagpatay sa kanya, nangangahulugan iyon na ang relasyon ay totoo, at ang mapa ay nasa pag-aari ni Ivan Reid. Sumandal si Fabian Percival sa sopa, itinaas ang isang paa, may mga kalsadang lumilipad sa kabila ng mga bundok at ilog. Nakatanggap lang ako ng mensahe mula kay Oren Beaumont na si Ivan Reid ay kumikilos na. Gagamitin mo ba ang sarili mong anak bilang pain? Malamig na tumawa si Devlin, pamumunuan ko ang aking mga tauhan sa pagtambang sa pasukan ng Asher Percival. Sa sandaling makumpirma mong nasa kamay na ni Ivan Reid ang mapa, susugod ako para sakupin ito. Lalaban ka kay Ivan Reid. Ganun lang, sa labas. Mukhang nagulat si Fabian Percival. Iyon ay, pagkatapos ng lahat, Ivan Reid. Sa mundong ito, walang tao na ako, si Devlin, ay matatakot na harapin. Ice cold at piercing ang boses sa phone. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 703 Ambush sa Lungguhit 1. Gabi na. Ika-28 ng ika-12 buwang lunar. Nailawan ng makukulay na ilaw ang pasukan ng Five Lakes Clubhouse. Napuno ito ng kapaligiran ng bagong taon. Ngunit sa sandaling ito, ang clubhouse ay tila hindi pangkaraniwang desyerto. Ang mga gwardya na karaniwang walang tigil na nagpapatrolya ay biglang nabawasan ng 50%. Tuldok-tuldok-tuldok, iilan na lamang ang natira sa mga nakakalat na individual, na gumagala sa bakuran. Isang grupo ng mga anino ang tahimik na pumasok sa paligid ng Five Lakes Clubhouse, naghihintay ng pagkakataong mag-strike. Anong masamang panahon? Pinagsalikop ng gwardya ang kanyang mga kamay at bumuga ng hangin. Halatang medyo malamig. Ang lahat ay nasa loob na kumakain at umiinom, habang binabantayan natin ang gate. Bumantong hininga ang isa, damit. Hindi maganda ang mga bagong dating. Noong kasama namin si Aaron Jackson, nakakuha kami ng mga pulang sobra noong bakasyon. Stop talking. Kung marinig tayo ng mga tao ni Devlin, baka mapunta tayo sa ilalim ng ilog. Buntong hininga. Whoosh, whoosh. Hindi pa man natapos ang pag-uusap ng dalawa ay bigla silang nakaramdam ng dilim sa kanilang mga mata at bumagsak sa lupa. Mukhang naipasa na ni Oren Beaumont ang maling impormasyon kay Fabian Percival, mas kaunting mga gwardya sa bakuran, sabi ni Jack Stan, natatakpan ang kanyang mukha, na nakikipag-usap sa kanyang Panginoon, si Marco Pendleton. Narinig na babalik si Sasha Reid, hindi na makapaghintay si Fabian Percival na magsagawa ng isang piging sa pagdiriwang. Mabuti, sundan natin ang mapa na ibinigay sa atin ni Oren Beaumont at dumiretso sa Elwood Thornycroft. Kinuha ni Marco Pendleton ang isang mapa mula sa kanyang dibdib, pinag-aralan ito sandali, at itinuro ang loob. Terra. Swish. Ang 5 tao ay gumalaw na may napakagaan na mga yapek, agad na naglaho sa pasukan. Nang makapasok na sila ay may lumabas na ibang grupo sa labas ng gate. Kuya Leo Cadia, kailan tayo papasok? Huwag magmadali. Si Mr. Thornycroft ay naglagay ng lambat ng langit at lupa sa loob. Kailangan lamang ng ating mga kapatid na maghintay ng hudyat at pagkatapos ay magmadaling pumasok upang harangan ang gate. Naglabas ng lighter si Rocco Leo Cadia at nagsindi ng sigarilyo. Gusto kong makita kung gaano kahusay ang Marco Pendleton na nagpapanginig sa mga tao sa kabisera. Brother Leo Cadia, bakit hindi kami sinamahan ni Fox sa pagkakataong ito? Curious na tanong ng isang staff. Karaniwan, sina Fox Miller at Rocco Leo Cadia ay nagtutulungan. Ngunit ngayon, si Rocco Leo Cadia lamang ang nangunguna sa koponan, si Fox Miller ay hindi nagpakita sa lahat. Lumayo ka sa sino mang may apelyidong Deng. Wala nang tiwala sa kanya si Mr. Thornycroft. Natatakot ako na baka mawala ang kalayaan niya kapag bumalik siya sa Amerika, na may nakatagong kahon ng armas sa isang kamay at isang sigarilyong hawak sa kabilang kamay na nakasuot ng itim na guwantes. Kung bumagsak si Fox Miller mula sa kapangyarihan, bilang isa lamang sa 4 na tinyente ni Fabian Percival sa Gonzales City, siya ay magiging pinuno ng isang teritoryo. O marahil, kunin ang lugar ni Aaron Jackson. Kuwait, walang kamalay-malay si Marco Pendleton na may nagbabantay sa pinto, ngunit mayroon siyang ilang mga alalahanin dahil nag-ooperate sila sa ari-arian ng iba.
Mabuti na lang at naging maayos. Bagamat nakasagasa sila sa ilang patrol team, madali pa rin silang nakarating sa pintuan ng Elwood Thornycroft. Jackson, piliin mo ang lock. Sumenya si Marco Pendleton, at agad na pumunta si Jackson sa pintuan ni Elwood Thornycroft. Ang Five Lakes Clubhouse ay isang komersyal na tirahan, lahat ay nasa unang palapag. Katulad ng mga lumang patio ng Beijing. Gamit ang mga standalone na entry. I-click. Habang umalangaw-ngaw ang tunog, iniabot ni Jackson ang kanyang kamay para magbigay ng ok na kilos. Kailangan nating magmadali. Tumanggaw si Marco Pendleton at binuksan ang pinto. Swish. Ikaw, si Elwood Thornycroft, nakaupo sa sopa at nanonood ng TV, ay hindi pa nakapag-react. Natigilan, hinawakan ni Marco Pendleton ang isang kutsilyo sa kanyang leeg. Mag-ingay ka, at patay ka. Mabilis na tumanggaw si Elwood Thornycroft, itinaas ang kanyang mga kamay ng mataas, ang kanyang mga mata ay nagtataksil ng gulat. Nasaan ang item? Tanong ni Marco Pendleton na may matigas na boses. Ibinigay ko na ang item kay Sasha Reid. Pakiusap huwag mo akong patayin, sigurado akong walang alam si Fabian Percival tungkol dito. Galit na sabi ni Elwood Thornycroft. Anong pinag-uusapan nyo? Kumunot ang noo ni Marco Pendleton. Ang sagot ni Elwood Thornycroft ay katawa-tawa na wala sa paksa. Ngunit sa susunod na sandali, isang matalim na kutsilyo ang itinulak mula sa kamay ni Elwood Thornycroft. Klang! Pinisil ni Jackson ang kanyang palso, isang punyal na bumababa mula sa kanyang manggas. Matapos maalis ang kutsilyo sa kamay ni Elwood Thornycroft, handa siyang pumatay. Upang maglakas loob na tangkaing pumatay sa kanyang sariling amo. Pagod na talaga siyang mabuhay. Hindi, kailangan natin siyang buhay. Mabilis na pinigilan ni Marco Pendleton si Jackson, kung mamatay siya, mahihirapang kunin ang gamit ni Sasha Reid. Isama mo muna ang tao. Sige, saglit na nag-alinlangan si Jackson bago ibinalik ang punyal sa kanyang bewang. Sa loob ng control room, tahimik na inayos ni Fabian Percival na may mag-install ng hidden camera sa kwarto ni Elwood Thornycroft habang nasa labas siya ng tanghali. Nang makitang iginuhit ni Jackson ang kanyang talam, nanliit ang kanyang mga mata sa mga biyak. Pumasok ka agad, patayin ang lahat. At, siguraduhing protektahan ang kaligtasan ni Elwood Thornycroft, utos niya. Dahil si Ivan Reid ay naglakas loob na kumuha ng ganoong malaking panganib na pumunta sa Five Lakes Clubhouse upang kunin ang buhay ni Elwood Thornycroft, ipinakita nito na ang sitwasyon sa mapa ay mahalagang hindi peke. Kasabay nito, kinuha niya ang cellphone sa tabi niya. Older guy, it's your turn. Maghintay para sa mabuting balita. Malamig na ngumiti si Devlin. Samantala, si Marco Pendleton, naganap na walang kamalayan sa sitwasyon, ay dadalhin na sana si Elwood Thornycroft at bumalik sa Asher Percival. Whoosh! Sa pagkakataong iyon ay sinipa ang pinto. Ibaba mo ang tao, si Rocco Leo Cadia, na may hawak na isang madilim na kahon ng mga nakatagong armas sa kanyang kamay, ay kinurot ang dulo ng halos nasunog na tabako. Napakalakas ng loob mo, sinusubukan mong kidnapin ang isang tao mula sa Five Lakes Clubhouse. Nang matapos siyang magsalita, sumugod ang kanyang mga tauhan at pinalibutan si Marco Pendleton at ang kanyang mga kasama. Master, ito ay isang ambush. Tahimik na inilipat ni Jackson ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Kapag ang kalaban ay sumulong, tayo ay umatras, kapag ang tubig ay tumaas, tayo ay gumagawa ng mga dam. Sa mga kamay ni Marco Pendleton, dalawang lumilipad na punyal ang lumitaw mula sa kung saan. Swish! Sa paghagis ng mga pana, gamulong siya sa harapan ni Rocco Leo Cadia. Whoosh! Binuksan ni Rocco Leo Cadia ang kahon ng mga nakatagong armas ngunit nabigong matamaan ang target. Ang susunod na sandali, ang lumilipad na mga kutsilyo ay dumaan sa kanyang katawan na halos 1 pulgada na lang ang natitira. Protektahan ang boss. Nagmamadaling sumugod ang isa sa mga tauhan, pinagtanggol ang katawan ni Rocco Leo Cadia. Basag. Naghagis ng suntok si Marco Pendleton. Dinurog niya ang dibdib ng staff nito. Patayin sila, damn it. Nang makita ang kanyang sariling tauhan na namatay ng kakilakilabot, si Rocco Leo Cadia ay napuno ng galit. Whoosh! 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 Sunod-sunod na tunog mula sa kahon ng mga nakatagong armas ang sumunod,
habang dalawa sa mga alagad ni Marco Pendleton ang napatay sa ilalim ng barrage ng mga nakatagong armas. Gaano man kahusay sa martial arts, mahina pa rin ang isang tao sa isang cleaver. Master, umalis ka na dito. Itinulak ni Jackson si Marco Pendleton, ang kanyang maikling talam ay patuloy na kumikislap. Bawat hampas niya, may mahuhulog. Kailangan mong mabuhay para ipaghiganti kami. Umuungol sa galit si Jackson, marahas na sinisingil ang mga tauhan ni Rocco Leocadia. Sa pilitan niyang nilisan ang isang landas. Sinamantala ni Elwood Thornycroft ang kaguluhan upang saksakin ang katabi niya at pagkatapos ay bumagsak sa sofa, na nagpanggap na patay na. Basag. Ginawa ni Marco Pendleton ang kanyang mga kamay sa mga palad, na pumatay ng isang tao sa bawat welga at nagukit ng madugong landas. Ang kanyang mga mata ay duguan, mabangis niyang hinawakan ang leeg ng dalawang lalaki sa kanyang harapan at binasag ang kanilang mga ulo. Basag. Ang dalawang katawan ay bumagsak ng mahina sa lupa, patay na walang pag-aalinlangan. Nang lingunin niya, nataman na si Jackson ng kahon ng mga nakatagong armas sa balikat. Huminga ng malalim si Marco Pendleton, ang kanyang buong pagkatao ay nagniningning na may napakalaking layunin ng pagpatay. Ikaw matandang tanga. Itinaas ni Rocco Leocadia ang kahon ng mga nakatagong armas at humakbang patungo kay Marco Pendleton. Whoosh! Ang kahon ng mga nakatagong armas ay tumunog. Hindi umiwas si Marco Pendleton. Ang kupido ay direktang tumusok sa kanyang braso. Ngunit sa susunod na sandali, tinamaan ng palad si Marco Pendleton. Basag. Kalahati ng katawan ni Rocco Leocadia ay marahas na nadurog. Fabian Percival, kung hindi kita papatayin, Marco Pendleton, isinusumpa kung hindi ako lalaki. Sa isang talon, siya ay tumakas at tumakas mula sa Five Lakes Clubhouse. Sa pasukan sa Asher Percival, si Devlin, na nakasuot ng itim na trench coat, ay may hawak na isang kahon ng mga nakatagong armas. Kasing tapang ng isang nag-iisang mandirigma sa kanyang nakatagong kahon ng armas. May hawak siyang smoke pipe sa kanyang bibig, nag-iisang pumasok sa hotel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 704, hikayatin ang tigre paalis sa bundok sa lungguhit 1. Nang pumasok si Devlin sa hotel, lumapit ang receptionist para pigilan siya. Ang lugar na ito ay na-reserve na ni Ivan Reid, at hindi sila nang ahas na umamin ng sino mang customer. Sir, whoosh! Bago pa matapos magsalita ang receptionist, pinaputok ni Devlin ang isang dark weapon box. Tuldok-tuldok-tuldok, direktang pinatumba ang tao. Ang ingay ng madilim na kahon ng armas ay agad na nagpaalerto sa mga gwardya sa loob ng Asher Percival. Maraming mga bodyguard ang nagmamadaling lumabas mula sa kanilang mga posisyon, patungo sa pasukan. Itinapon ni Devlin ang tubo sa kanyang bibig at naglabas ng 2 lason na itlog sa kanyang bulsa, hinayla ang mga pin, at inihagis ang mga ito sa mga pasilyo sa magkabilang gilid. Mag-ingat ka, sa oras na napansin ng mga bodyguard, ang mga lason na itlog ay sumabog na. Boom! Sa kalagitnaan ng gabi, sumabog ang Asher Percival na may 2 ingay ng pagsabog. Maraming bodyguard ang nakahiga sa lupa. Ang ilan ay patay na. Ang ilan ay buhay, ngunit ang kamatayan ay hindi malayo. Sumulyap sa mga humahagulgol na mga tao sa sahig, sumili ang ngiti sa mga labi ni Devlin habang naglalakad siya patungo sa 2 palapag. Si Ivan Reid ay nananatili sa 2 palapag. Sa pinakamalayong presidential suite, ang hall ng emperador. Umiikot. Nang marating niya ang 2 palapag, hinubad niya ang kanyang kapote at pilit itong inihagis. Whoosh! Whoosh! Ang mga bodyguard na nasa gilid na sa 2 palapag ay nagpaputok ng kanilang mga maitim na kahon ng armas. Ang kapote ay puno ng hindi mabilang na mga butas. Ngunit sa oras na napagtanto nila ang nangyayari, tinutumbok na ni Devlin ang kanyang madilim na kahon ng sandata. Isa-isang bumagsak ang mga tao. Narating ni Devlin ang pintuan ng Emperor's Hall. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling pumasok. Sa halip, tumayo siya sa pintuan, nangisda ng isang pakete ng sigarilyo mula sa katawan ng isang bodyguard, sumandal sa dingding, at sinindihan ang isa. 3 minuto. Makalipas ang 3 minuto, hindi na makaupo ang mga tao sa loob. Dahan-daang binuksan ang pinto ng Emperor's Hall. Whoosh!
Biglang tumalikod si Devlin, sinipa ang pinto gamit ang isang paa. Dalawang dark weapon box ang tumunog. Ang bodyguard na nakatayo sa likod ni Ivan Reid at ang kakabukas lang ng pinto ay nahulog agad sa isang pool ng dugo. At kahit na hawak ni Ivan Reid ang isang madilim na kahon ng sandata, nanginginig ang kanyang mga kamay. Makikita mo kung kaninong dark weapon box ang mas mabilis, aniya. Tway. Inilabas ni Devlin ang upos ng sigarilyo at lumapit kay Ivan Reid, inalis ang madilim na kahon ng sandata mula sa kanyang kamay. Mag-usap tayo, Sasha Reid. Umupo siya sa sofa, naka-cross legs, nasaan ang mapa? Anong mapa? Napalunok si Ivan Reid, hinawakan ang Buddha beads, sino ka? Isang lalaki, isang madilim na kahon ng sandata, na walang pakundangan na pumasok sa hotel. At umupo sa tabi niya, ligtas at maayos. Tanong ni Ivan Reid sa sarili. Bukod kay Marco Pendleton, walang ibang makakagawa nito. Ngunit nagkataong wala si Marco Pendleton dito. Isang dahil para akitin ang tigre palayo sa bundok. Sa pag-iisip nito, hindi sinasadyang kumunat ang kanyang noo. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung nasaan ang mapa, sabi ni Devlin, bahagyang pinunasan ang alikabok sa kanyang pantalon. Mayroon akong limitadong oras at umaasa na hindi gagawing mahirap ni Sasha Reid ang mga bagay. Paano kung hindi ako makikipagtulungan? Malamig na bamantong hininga si Ivan Reid, dala pa rin ang hangin ng pagmamataas. Sasha Reid mula sa kabisera. Sinong maglalakas loob na hawakan siya? Bukod dito, sa pagtingin sa oras, malapit nang bumalik si Marco Pendleton. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Sampal. Hinubad ni Devlin ang kanyang glove at hinampad si Ivan Reid sa mukha. Kailangan ng isang tao na makilala ang katotohanan sa buhay, malamig na wika niya, at pagkatapos ay nagsindi ng isa pang sigarilyo. Ako, Sasha Reid, ay hindi pa napipilitan ng ganito. Kung ako ay mamatay, ang kabisera ay mababaligtad. Hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Napalunok si Ivan Reid, namumuo ang galit sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, may naglakas loob na sumampal sa kanya. 30 taon na ang nakalipas. Ang huling amo na sumampal sa kanya ay personal na pinatay ni Ivan Reid. Ngayon, ang lalaking nakamaskara sa kanyang harapan ay naglakas loob na ulit na sampelan siya. Papatayin kita, tiyak na hindi ko gagawin. Tumawa si Devlin, ano ang iniisip mo? Isa akong masunurin sa batas na mabuting mamamayan. Pagkasabi noon, idiniin niya ang nakakapaso na upos ng sigarilyo sa tuktok ng ulo ni Ivan Reid. Si Ivan Reid, hindi nakahanda, ay sumigaw sa matinding paghihirap matapos itampok ang sakit na lalim ng buto. Sakit. Isang nakakapangit na sakit. Si Ivan Reid, nalayaw sa loob ng mga dekada, ay nakaranas ng gayong pagpapahirap sa unang pagkakataon. Kahit na nakatikim siya ng dugo sa talam sa kanyang mga unang taon, siya ay nanirahan sa mansyon ng pamilya Davenport sa loob ng 30 taon, tinatamasa ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan. Ang matinding sakit na nagpapabaliw sa kanya ay nagpabalik kay Ivan Reid sa realidad. Wala akong mapa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at walang gana niyang sinabi. Isang mapa. Hindi man lang niya narinig. Mukhang ayaw pa rin makipagtulungan ni Sasha Reid, ha? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Devlin, nakatingin sa napatay na upos ng sigarilyo sa kanyang kamay, at napabuntong hininga. Hindi naman sa hindi ko sasabihin. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa mapa. Whoosh! Naghagis ng suntok si Devlin. Tumalsik ang dugo. Tumulo. Marahang pinunasan ni Ivan Reid ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay. Dugo ang kanyang mga daliri, at ang ilan ay tumulo sa sahig. Nasaan ang mapa? Isinuot ni Devlin ang kanyang guwantes at lumapit, hinawakan ang ulo ni Ivan Reid, magsalita ka. Talagang hindi ko alam kung anong mapa ang sinasabi mo. Ikaw. Whoosh! Ang susunod na sandali, tumama ang ilong ni Ivan Reid sa tuhod ni Devlin. Muntik na siyang mahimatay. Nablangko ang isip niya. Ang sakit lang. Patuloy na nagpapasigla sa kanyang mga ugat. Sorry, itatanong ko lang sa huling pagkakataon. Kinuha ni Devlin ang dart box mula sa sahig at idiniin ito sa ulo ni Ivan Reid, si Sasha Reid ng kabisera, sa ilang kadahilanan, ay tila nagpakamatay sa Gonzales City. Talagang, hindi ko alam. Pumikit si Ivan Reid, nagngangalit ang mga ngipin.
Swish! Sa sandaling iyon lang, isang lumilipad na kutsilyo ang pumutol sa hangin. Thud! Bumangon si Devlin, nabasag ang salamin sa ikalawang palapag at naglaho mula sa Emperor's Hall. Sasha Reed. Mabilis na pumasok si Marco Pendleton, na tinakpan ng isang kamay ang kanyang balikat. Nabigo ba ito? Si Ivan Reed, na hindi pinansin ang dugo sa buong mukha, mabilis na tumayo, hinawakan ang braso ni Marco Pendleton gamit ang dalawang kamay. Paano si Jackson at ang iba pa? Nawala ang lahat. Mariing ipinikit ni Marco Pendleton ang kanyang mga mata, walang tigil na tumutulo ang mga luha. Ang kanyang apat na alagad, ay itinatangi niya sila tulad ng kanyang sariling mga anak. Laging nasa tabi niya, pero ngayon, walang nakabalik. Tapos na, pumalakpak, nalaglag si Ivan Reed sa sopa, kumurap-kurap, ang gulo ng lahat. Nasaan si Oren Beaumont? Bigla niyang naalala si Oren Beaumont, at natense ang kanyang nerbiyos. Kasama pa rin ni Oren Beaumont si Aaron Jackson. Sasha, pinaghihinalaan mo bang may problema si Oren Beaumont? Pinaikit din ni Marco Pendleton ang kanyang mga mata. Kung may problema man si Oren Beaumont, hindi ako masyadong sigurado. Pero parang alam ng assassin na kakadating lang na wala ni isa sa inyo ang nandito at humingi rin ng mapa sa akin. Nanginginig, kinuha ni Ivan Reed ang isang tisyo sa mesa at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha, maghanap ka ng doktor na mag-aalaga dito. Ayos lang ako, umiling si Marco Pendleton at nagtanong, anong mapa? Hindi ko rin alam, pero parang iniisip ng taong iyon na nasa akin ang tinatawag na mapa. Direkta niyang ginamit ang dart box para idiin ako para dito ngayon lang. Si Ivan Reed, habang tinitingnan ang dugo sa tisyo, ay nanginginig na sinabi, alamin mo ako. Dapat mong malaman kung ano ang nangyari ngayon. Sige, lumingon si Marco Pendleton, ngunit pagdating niya sa pinto, bumalik siya. Anong mali? Itinaas ni Ivan Reed ang kanyang ulo, tanging may nakita siyang pumasok sa pintuan. Subconsciously, kinuha niya ang dart box sa sahig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 705, masyadong matarik ang hagdan sa lungguhit isa. Julius Reed. Pinaikit ni Marco Pendleton ang kanyang mga mata, umatras ng isang hakbang. May lumabas na maliit na kutsilyo sa kamay niya. Ang kamakailang kilalang figure ng Gonzales City, ang mabuting kapatid ni Aaron Jackson. Natural na nakilala niya siya, lalo na pagkatapos ng pagkawala ni Elwood Thornycroft, sa pamamagitan ng impormasyon mula kay Oren Beaumont, lubusan nilang natukoy ang pagkakakilanlan ni Julius Reed. Tuldok-tuldok-tuldok, Mr. Sasha Reed, nakikita ang mga bangkay sa buong lupa sa labas, anong aksyon ang nilalaro mo dito? Marahang pinisil ni Julius Reed ang kanyang ilong, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Para bang nandidiri siya sa masangsang na amoy ng dugo. Mr. Reed, anong act ang nilalaro mo? Pinunasan lang ni Ivan Reed ang dugo sa kanyang mukha, medyo hindi niya maintindihan ang layunin ng pagbisita ni Julius Reed. Ikaw at ako ay parehong nagtataglay ng pangalan ng Reed, marahil daan-daang taon na ang nakalilipas, ako ang iyong ninuno. Ibinuka ni Julius Reed ang kanyang mga kamay, pabirong sinabing, nagbibiro lang ako. Hey, malamig na napangiti si Ivan Reed. Isang tigre na nahulog sa kapatagan ay binyo-bully ng mga aso. Kahit sinong Tom, Dick, o Harry ay nangangahas na insultuhan siya. Gayunpaman, kung ano ang iniisip ni Julius Reed. Kung siya mismo ang mag-iiwan ng isang walang kwentang inapo, malamang namamatay siya sa galit sa lugar. Mag-usap tayo, nabawi ni Ivan Reed ang dating kalmado, walang pakialam na sinabi, ano ang nagdadala sa iyo dito sa kalaliman ng gabi? Hindi mas maaga, hindi mamaya. Kailangan lang dumating kapag siya ay nasa ganoong kalagayan. Maaaring ito ay isang pagkakataon. Hindi siya naniwala. Ivan Reed, gusto mo ba ang bagay sa mga kamay ni Fabian Percival? Sa sandaling natapos ni Julius Reed ang kanyang pangungusap, muling natense ang katawan ni Ivan Reed. Bagay? Anong bagay? Hindi kaya ito ang mapa na binanggit ng lalaking nakaitim? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Napanatili pa rin ni Ivan Reed ang kanyang kalmado. Ang mas kritikal na sandali, mas kailangan niyang panatilihing cool. Hindi mo talaga alam. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed, umiling, mukhang maling tao ang napuntahan ko. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang,
Bakit lahat ng misteryo? Malungkot na sinabi ni Ivan Reid, ako, si Ivan Reid, ay gustong harapin ang mga bagay ng diretso. Kung ganoon, aalis ako. Tumanggaw si Julius Reid, tumalikod, at lumabas ng silid. Pinagmamasdan ang kanyang umaatres na figure. Ang mga kamay ni Ivan Reid ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang pantalon. Mr. Reid, sigurado ka bang pakakawalan mo siya? Bagamat puno ng pawis ang noo ni Marco Pendleton dahil sa sakit, sabik siyang sumunod sa gilid. Kung dumating si Julius Reid sa oras na ito ay nagpapahiwatig na dapat siyang may alam. Pwede ba, na malapit na nilang palagpasin ang pagkakataong ito? Baka may alam talaga ang kabilang partido. Kung gusto niyang makipagtulungan sa akin, tiyak na hindi siya madaling umalis. Gumalaw ang lalamunan ni Ivan Reid nang tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Makalipas ang kalahating minuto, ang figure ni Julius Reid ay lumitaw sa pasukan sa unang palapag. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa nakaparadang sasakyan. Sa kabuuan, hindi na siya lumingon. Dahil dito ay lalong lumaki ang puso ni Ivan Reid. Nagsusugal siya. Pagsusugal na unang papayag si Julius Reid. Pero parang, si Julius Reid ay walang pakialam sa mga bagay na ito. Mr. Reid, kung hindi mo siya pinanatili ngayon, natatakot ako na wala ka na talagang pagkakataon. Si Marco Pendleton ay nakatayo, mapilit na humihikayat. Naiintindihan niya ang pagkatao ni Ivan Reid. Hindi kailanman handang yumoko ng madali. Pero ngayon, nagbago ang panahon. Napabuntong hininga si Marco Pendleton. Sige, si Ivan Reid, na parabang nakagawa siya ng isang mahusay na desisyon, ay tumayo sa tabi ng bintanang sinira ni Devlin, at sumigaw ng malakas, Brother Reid, pwede ba akong makipag-usap sa iyo? Sorry, nagmamadali ako. Ang sagot mula kay Julius Reid ay nanggaling sa ibaba. Kaagad pagkatapos, narinig ang tunog ng pag-andar ng sasakyan. Nang bumukas ang mga headlight, naramdaman ni Ivan Reid na nanginginig ang kanyang anit sa unang pagkakataon. Bagaman, wala siyang kahit isang buhok sa ulo. Ngunit ang pakiramdam na iyon, parang hindi mabilang na mga langgam ang gumagapang sa ibabaw ng kanyang ulo. Tingli, nanginginig ang buong katawan niya. Kuya Reid, nagmamadali ako ngayon. Patawarin mo ako. Huminga ng malalim si Ivan Reid at muling tumawag. Ito ang kanyang pambihirang sandali ng pagyuko ng kanyang ulo. Masyadong mahalaga ang item na nasa pag-aari ni Fabian Percival. Nababahala ito sa kanyang buong kapalaran at buhay. Sa ibang mga bagay, maglalakas loob si Ivan Reid na sumugal. Ngunit hindi niya kayang sumugal. Bumaba ka at mag-usap. Ibinaba ni Julius Reid ang bintana ng kotse, naiinip na sumigaw, pagod na ako, masyadong matarik ang hagdan sa Asher Percival, hindi ko ito kakayanin. Huminga ng malalim si Ivan Reid, nanginginig na ang mga kamay niya. Isang junior, isang kabataan. Ang lakas ng loob na yayain siyang bumaba para kausapin. Isang malaking kahihiyan. Mabuti, makalipas ang kalahating minuto. Sigaw ni Ivan Reid, tumalikod upang kunin ang kanyang coat mula sa hanger, at mabilis na bumaba. Nang madaanan niya ang mga bangkay ng mga bodyguard na namatay, huminto siya sa kanyang hakbang. Alagaan ang kanilang mga pamilya. Naiintindihan. Tumanggaw si Marco Pendleton mula sa likuran. Sasha, gaano ka man kawalang kasiyahan, dapat mong harapin ng maayos ang bagay. Kapag nakuha mo na ang bagay, ang pagdurog sa Julius Reid na iyon ng Gonzales City ay magiging kasing dali ng pagtapak sa langgam. Alam ko. Huminga ng dalawang malalim si Ivan Reid, pinatatag ang kanyang emosyon, at nagmamadaling bumaba. 2 minutong paglalakbay, 1 minuto lang ay natapos na niya, pagdating sa harap ng sasakyan ni Julius Reid. Magsalita ka. Habang sinusubukan niyang buksan ang pinto ng kotse, nakita niyang nilock ito ni Julius Reid. Ano ang ibig sabihin nito? Inaasahan na tatayo siya sa labas para makipag-usap. Ito ang ika-12 buwan ng lunar. Kahit na ito ay isang coastal city. Malakas ang hangin. Ang temperatura, napakababa. Malungkot din ang mukha ni Marco Pendleton. Julius Reid, personal na bumaba si Sasha Reid, huwag masyadong lumayo. Kahit sa kabisera, walang nangahas na tretuhin si Ivan Reid sa ganitong paraan. Ito ay isang tao na ang katanyagan ay kapantay ni Beckett Carmichael.
Isa sa mga miyembro ng 4 na dakilang pamilya. Kung bumahing siya, kalahati ng mga entertainment venue sa kabisera. Sipon. Pero ngayon, nakatayo sa harap ng kotse ng isang junior, hindi man lang niya mabuksan ang pinto. Kung napapagod si Sasha na tumayo, malumanay na sabi ni Julius Reed, sabay ngiti sa bintana, maaari kang umakyat. Ang presidential suite sa Asher Percival ay may mga sofa, aircon, at pati na rin, mga bangkay. Ikaw, Marco Pendleton ay nasa bingit ng pagkilos. Kahihiyan. Puro kahihiyan. Mabuti naman. Si Ivan Reid, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ay sinubukang manatiling kalmado. Kung tutusin, siya ay isang matalinong tao na nabuhay ng ilang dekada. Sa 3 paghinga pa lang, nag-iba na ang ekspresyon niya. Julius, hindi ako makatwiran ngayon. Pero, dahil sa bigat ng sitwasyon, sa huli ay tama ang pagiging maingat, di ba? Pilit niyang pinapawi ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit tila hindi ito na-appreciate ni Julius Reed. Tama ang pag-iingat ni Sasha, kaya hindi ba dapat mag-ingat din ako? Magsalita ka, kung tutusin, gabi na, at kailangan mong magpahinga, tiniis ngayon ni Ivan Reid kahit ano pa ang sabihin ng isa. Paghihiganti ng isang ginoo. Hindi pa huli kung kukunin pagkatapos ng 10 taon. Hanggat nakuha niya ang gusto niya, maaari siyang kumilos ng malaya. Gonzales City. Madudurog niya ito sa isang pitik ng daliri niya. Since sincere si Sasha, then I will cut to the chase. Sinabi ni Julius Reed habang dahan-daang itinaas ang bintana ng kotse, ang gusto mo ay kay Fabian Percival. Sa handaan bukas, papatayin ko ang isang tao, at kunin mo ang item. Ang mga detalye. Nanliit ang mga pupils ni Ivan Reid nang marinig niya ang salitang item. Ipinadala niya si Stacy Cook sa Gonzales City para hanapin ang mismong item na ito. Maaaring ito ang mapa. Bumilis ang tibok ng puso ni Ivan Reid. The specifics, nilagay ko na sa sofa sa kwarto mo bago ako umalis. Boom! Pinalo ni Julius Reed ang accelerator, pinabilis ang pag-ungol. Pumunta ka sa impyerno. Bang! Sinuntok ni Ivan Reid ang puno ng poplar sa gate, nanginginig ang buong katawan sa galit. Julius Reed, hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 706 na pinuno ng pamilya Leopold sa Lungguhit 1. Sa ika-29 ng ika-12 buwan ng lunar. Medyo malamig ang panahon, ngunit ang sikat ng araw ay sapat. Ang paliligo dito ay mainit at komportable, napakakaaya-aya. Sa labas ng Five Lakes Clubhouse, bumusina ang mga boses. Tuldok-tuldok-tuldok. Ang trapiko ay mataong. Kinatawan ni Roosevelt Chide ang pamilya ng chapter, na personal na bumisita upang mag-alok ng kanyang pagbati. Nagkaroon siya ng commanding presence. Ang dating overlord ng Gonzales City ay malapit nang magdaos ng isang engranding piging sa araw bago ang bagong taon. Upang ipagdiwang ang kanyang unang taon mula nang bumalik sa Gonzales City. At ngayon, birthday niya. Nagtipon ang mga makapangyarihang pamilya ng Five River Province. Dumagsa ang mga kilalang bisita mula sa lahat ng direksyon. Ito ay isang pagtitipon ng mga bayani. Sa pasukan pa lang, daan-daang mag-agarang sasakyan ang nakaparada. Kabilang sa mga ito, ang ilang limitadong edisyon ng mga sports car ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Si Fabian Percival ang nag-host ng piging. Walang sino man sa Five River Province ang nang-ahas na hindi dumalo. Noon, pinaluhod niya si Whitley Leopold ng pamilya Leopold sa pintuan ng isang araw at isang gabi. Siya pa nga ang personal na naghain ng tsaa kay Maurice Hierro ng Three Blade Group. Hindi pa banggitin ang pamilya Kensington, na ang mga Marshall Training House ay malawak na kumalat. Sila rin ay kailangang humingi ng paumanhin ng personal matapos itapon ng mga tauhan ni Fabian Percival ang kanilang lugar. Nag-iisip pabalik, si Fabian Percival ay dating puno ng pagmamataas. Walang hangganan ang kanyang ambisyon. Kung hindi dahil sa mga pagkana ni Devlin, baka isa pa rin siyang lokal na despot. Tiyak na hindi siya mahuhulog sa punto na kahit ang pamilya Lopez mula sa kabisera ay naglakas loob na yurakan siya. Pero ngayon, maharlikang bumalik si Fabian Percival. Kasama ang American Behemoth, ang pamilyang chapter, na nakatayo sa likuran niya. Sa ganoong background, sino sa Five River Province ang maglalakas loob na hindi siya igalang?
Kung meron talaga, ito ang magiging chairman ng alyansa ng negosyo, si Itay Huntington. Ngunit kahit na hindi dumating si Itay Huntington, ang bawat negosyo sa Gonzales City ay nagpakita ng paggalang. Maging ang mga malalapit kay Aaron Jackson ay dumating para magdiwang. Matagal na mula noong huling pagbisita ko, at malaki ang pagbabago sa Gonzales City. Si Whitley Leopold, na nakasuot ng itim na leather coat na nakasuksok ang mga kamay sa loob ng manggas, ay tumingin sa bawat talam ng damo at puno sa harapan niya. Damdamin ang surge of emotions. Sa katunayan, ang Gonzales City ay tila magbabago sa kalangitan nito. Sa tabi niya ay nakatayo si Maurice Hierro ng Three Blade Group. Parehong miyembro ng Boulevard League. Ngunit mula nang simulan ng Skyfire ang digmaan kasama ang Ridge family people, ang kanilang misyon na patayin si Julius Reed ay maaari lamang maantala muli. Samantala, sinubukan nilang magpadala ng Shadow Warriors. Ngunit lahat ay pinatay ng mga tauhan ni Aaron Jackson sa paglalakbay. Now, taking the chance of Fabian Percival's birthday celebration, nandito sila sa Gonzales City para magplano ng patago. Kung wala si Julius Reed na patay, hindi mapawi ni Whitley Leopold ang puot sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalaking pag-asa para sa kinabukasan ng pamilya Leopold. Humiga sa kama ngayon, halos buhay na buhay. Mr. Hierro, kumusta ang pakikipagtulungan mo sa Skyfire? Lumingon si Whitley Leopold kay Maurice Hierro. Ang Three Blade Group ay malapit na nasangkot sa Skyfire. Bagamat alam na alam ito ng Ridge family, wala silang choice kundi pumikit. Hindi masama, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Maurice Hierro, ito ay isang win-win situation. Tinutulungan ko ang Skyfire na maghatid ng mga tao sa Five River Province, binibigyan nila ako ng pera, iyon lang. Nabalitaan kong nilunok mo kamakailan ang maraming negosyo ni Stanislaus Potter. Muling tanong ni Whitley Leopold. Sa mga salitang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Maurice Hierro. Ito talaga ang agenda ng matanda, di ba? Hindi masama, kinuha ko lamang ang higit sa 30% ng mga asset ng Golden Eagle Group, masayang sabi ni Maurice Hierro. Mabilis na nag-react ang Potter family people, at hindi na ako makalunok. Habang nagsasalita siya, lumingon siya para suriin si Whitley Leopold. Sa kabilang banda, matandang Mr. Leopold, narinig ko na kinuha mo ang kalahati ng mga ari-arian ni Miguel Abbott. Matapos mapatay sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter, ang mga amo ng Five River Province ay sumugod. Pag-ukit ng dalawang ari-arian ng pamilya. Hindi masama, pagkatapos ng lahat, ang pamilya Leopold ay may malaking gana at maaaring lunukan ito ng sabay-sabay. Isang mapang asar na tingin ang tumawid sa mukha ni Whitley Leopold. Ngunit ang pag-aaksaya na iyon ni Cesar Pendleton, natatakot ako na hindi siya makaagaw ng mainit na kagat kung kumakain siya ng tae. Normal, ang kanyang paningin at tangkad ay hindi maihahambing sa iyo. Kahit na si Maurice Hierro ay hindi nasisiyahan sa loob, ang pamilya Leopold ang naging nangungunang puwersa sa Five River Province, kung hindi mabibilang ang Wilson Group. Speaking of which, naaalala ko si Van Harris. Tila nakaramdam ng kaunting lamig si Whitley Leopold at bahagyang inayos ang kanyang damit. Napakatahimik ni Van Harris kani-kanina lamang, walang sinasabi kung ano ang ginagawa niya. Binanggit ni Maurice Hierro si Van Harris, halatang may pangamba. Ang dalawa ay pribadong nakikipagkompetensya sa isa't isa. Gayunpaman, pagkatapos na si Van Harris ay naging hindi pangkaraniwang low-key kasunod ng mahiwagang pagkamatay ni na Miguel Abbott at Stanislaus Potter. Hindi man lang siya nagpakita ng lahat ay nagsasalo ng cake. Marahil ay natakot siya sa kanyang talino ni Julius Reed. Umiling si Whitley Leopold at sabay wave ng kanyang kamay ay nagsabi, pumasok muna tayo at tingnan, sa palagay ko magkakaroon ng ilang pamilyar na mukha. Pakiusap, matandang Mr. Leopold. Gumawa ng please, gesture si Maurice Hierro at sumunod sa likod ni Whitley Leopold. Sir, may tumatawag po sa inyo. Pagpasok pa lang ng dalawa sa Five Lakes Clubhouse. Si Braden Leopold, na sumusunod sa likod ni Whitley Leopold, ay biglang hinarang ng kung sino. Ano ito? Sumimangot si Braden Leopold, medyo naiinip. Siya ay nag-iisip tungkol sa pag-agaw ng kapangyarihan sa gitna ng kaguluhan, ngunit sa biglaang pagkamatay ni na Miguel Abbott at Stanislaus Potter, muling bumalik ang kapayapaan sa Five River Province.
Habang pinagmamasdan niya ang Atlas Leopold na mahigpit na pinoprotektahan at unti-unting bumabawi. Hindi niya maipahayag kung gaano siya hindi komportable sa loob. Naghihintay si Mr. Black Dog doon, sabi ng isang pamilyar na tao na tumawag sa iyo. Nagsalita ang isang binata, itim na aso. Ano ba? Inip na ikan-away ni Braden Leopold ang kanyang kamay at sinundan ang lalaki. Ang Black Dog ay palaging nasa tabi niya, madalas na nag-aalok ng madiskarteng payo. Malaki rin ang tiwala niya sa Black Dog. Pagkatapos maglakad ng ilang dosenang metro ang layo, nakita ni Braden Leopold ang Black Dog na nakatayo sa tabi ng isang sedan, kumakaway sa kanya. Young Master, anong meron? Lumapit si Braden Leopold sa Black Dog, tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakitang iba. Young Master, mag-usap tayo sa kotse. Maangin sa labas. Binuksan ng Black Dog ang pinto ng isang Rolls-Royce. Napakahiwaga nito, ungol ni Braden Leopold, at diretsong umupo sa passenger seat. Julius Reed. Nang malinaw niyang makita ang mukha ng driver, naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang gulugad. Huwag magpanik, lumingon sa kanya si Julius Reed, nakangiti. Braden Leopold, natutuwa akong makilala kang muli. Anong gusto mo? Palibhasa'y likas na pag-alit na puwersa, nakaramdam ng takot si Braden Leopold sa kanyang puso. Isa itong demonyong hindi kumukurap habang pumapatay. Ang Atlas Leopold ay isang buhay na halimbawa. Ang pinuno ng 4 na Young Masters, nabugbog sa isang vegetative state. Gusto kong tanungin si Young Master Leopold kung interesado kang magmana ng Leopold family. Kung oo, tutulungan kitang magawa iyon, ngunit kung hindi ka. Anong ibig mong sabihin? Dumilim sa sukdulan ang mukha ni Braden Leopold. Manahin ang pamilya Leopold. Sino ka sa tingin mo? Masikip ang schedule ko. Kung hindi ka interesado, maghahanap ako ng iba. At wala ka ng pagkakataon. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ang gastos. Si Braden Leopold ay naubusan ng mga pagpipilian. Kung hindi siya hinanap ni Julius Reed, iniisip niya pa rin ang pagkuha ng desperadong pagkakataon. Ang mga ari-arian ng Abbott family na kinain mo, kailangan mong isubo lahat. Dahan-daang ipinatong ni Julius Reed ang kanyang mga kamay sa manibela, tila pagod. Bakit? Pinaikit ni Braden Leopold ang kanyang mga mata sa mga hiwa. Patay na si Miguel Abbott, kaya kanino ibabalik ang mga ari-arian ng Abbott family? Hindi mo na kailangang magtanong ng napakaraming tanong. Kung sa tingin mo ay maaari kang sumang-ayon, maaari nating isaalang-alang ang ating sarili sa pakikipagtulungan. Tumingin sa kanya si Julius Reed, isa lang ang pagkakataon mo. Mabuti, sumang-ayon si Braden Leopold nang walang pag-aalinlangan, kailan mo ako tutulungan? Sa isang oras, tumingin si Julius Reed sa kanyang relo, sa isang oras, ikaw na ang magiging bagong head ng Leopold family. Congratulations, head of the Leopold family. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Braden Leopold sa gulat. Tama ang narinig mo. Kung wala kang pagtutol, lumabas ka sa kotse. Binuksan ni Julius Reed ang pinto ng kotse at tumalikod. Sana hindi mo ako niloloko. Huminga ng malalim si Braden Leopold, tumibok ang kanyang puso. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan, handa na siyang lumabas. Pero habang papalabas siya, sa rearview mirror, may nakita siyang nakaupo sa backseat. Isang pamilyar na tao. Thud. Bumilis ang tibok ng puso ni Braden Leopold, at nanlamig siya sa kinatatayuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 707 ipinagdiriwang ang kaarawan ng mga patay sa lungguhit isa. Hanggang sa pumasok siya sa Five Lakes Clubhouse. Hindi pa rin nakaka-recover si Braden Leopold mula sa pagkabigla. Hindi niya moari, paanong ang 2 taong ito, na may matinding puot sa isa't isa, ay magkakasama. Pwede bang? Whoosh! Si Braden Leopold ay hindi nang ahas na mag-isip pa. Masyadong nakakatakot. Hinawakan niya ang itim na aso sa tabi niya at mabangis na nagtanong, nagtaksil ka ba sa akin? Hindi kailanman nang ahas ang Black Dog na ipagkanulo ang Young Master. Tumingin ng diretso ang Black Dog sa mga mata ni Braden Leopold, basta tinutulungan nito ang Young Master na kunin ang posisyon ng family head, hindi magdadalawang isip ang Black Dog kahit na ibigay nito ang kanyang buhay. Mabuti. Tawa ng tawa si Braden Leopold, kapag naging family head na ako,
bibigyan kita ng walang katapusang kayamanan at kaluwalhatian. Salamat, young master. Pawis na pawis ang Black Dog. Mga binti, nanginginig na ng hindi mapigilan. Kuwait, mula sa Five River Province, ang presidente ng Hernandez Group, River Hernandez, ay naghahatid ng isang Cassius Dynasty White Jade Cup. Mula sa East Sea City, ang presidente ng Willowbrook Group, Desert Will, ay nagtatanghal ng isang tunay na gawa ng tangyin. Mula sa Gonzales City, ang may-ari ng Stone Dairy, Slade Stone, ay nagtatanghal ng isang set ng Leopold Dynasty Jingdezan Porcelain. Kuwait, umupo si Fabian Percival sa pinakasentro na posisyon ng Five Lakes Clubhouse. Nakangiti sa agos ng mga taong patuloy na nag-aalay ng mga pagbati sa kaarawan sa pasukan. Sa tabi niya, nakasuot ng suit at leather shoes si Roosevelt Chide, nakangiti rin ng malapad. Ang pangalan ng pamilya Roosevelt ay isang trademark. Sa pamamagitan pa lamang ng pag-upo doon, pagkatapos batiin ng lahat si Fabian Percival ng maligayang kaarawan, kailangan nilang batiin si Chopter. At ang saya na ito ng pamilya Roosevelt ay bahagyang ngumiti, hindi umiimik. Mula sa Five River Province, ang Leopold Group, Whitley Leopold. Mga regalo sa Greenmount Villa na nagkakahalaga ng 800 milyon. Nang pumasok si Whitley Leopold, tumahimik ang lahat. Ito ang boss ng Five River Province. At sa isang regalo, ito ay 800 milyon. Sa ilalim ng tingin ng lahat, dahan-daang pumasok si Whitley Leopold. Congratulations, Mr. Thornycroft. Hinawakan niya ang kanyang mga kamao gamit ang dalawang kamay, lumapit kay Fabian Percival, at yumuko ng malalim. Kahit na, mas matanda siya kay Fabian Percival. Kahit na, ang pamilya Leopold ay boss na ng Five River Province. Kahit na, siya ang family head ng Leopold family. Ngunit bago ang dating overlord na ito, kailangang yumuko si Whitley Leopold. At saka, isang miyembro ng pamilya Roosevelt ang nakaupo sa tabi ni Fabian Percival. Isang malaking North American financial conglomerate. Sinong maglalakas loob na masaktan? Matandang Mr. Leopold, masyado kang magalang. Tumayo si Mr. Thornycroft, hinawakan ang kamay ni Whitley Leopold na nakangiti. Naghirap ang matandang Ginoon na pumunta at ipagdiwang ang aking kaarawan, nalulula ako. Nakaka-overwhelm. Napangisi si Whitley Leopold sa loob. Noon, nakaluhod siya sa entrance ng bahay ni Fabian Percival sa Gonzales City. Isang araw at isang gabi. Sa hangin at mabigat na nyebe. Hanggang sa may nakiusap sa kanyang ngalan, sa wakas ay pinatawad na ni Fabian Percival ang nakaraang maling pag-uugali ng Leopold family. At ang tinatawag na misconduct. Nang maglalakbay sa kalsada ang sasakyan ni Fabian Percival, naabutan ito ng isang batang miyembro ng pamilya Leopold na nagmamaneho ng sports car. Pumunta ito upang ipakita gaano kadomina si Fabian Percival noong araw. Ang dumalo sa piging sa kaarawan ni Mr. Thornycroft ay aking karangalan, sabi ni Whitley Leopold na may nagkukunwaring pananabik sa kanyang mukha. Naghintay ako ng may pananabik, at sa wakas, bumalik ka na. Ngunit, bakit hindi nakikita si Miss Thornycroft? Kilalang kilala na bumalik si Fabian Percival kasama ang kanyang anak na babae. Kahit ampun siya, nag-iisa pa rin siyang anak na babae. Natural, naghanda si Whitley Leopold ng regalo na ibibigay din sa kanya. Si Vito, ay nakaramdam ng sipon at hindi siya makakasama sa lahat, sabi ni Mr. Thornycroft, na bakas sa kanyang mukha ang kalungkutan. Ang dalaga ay tiyak na mabibiyayaan ng mahabang buhay at magiging maayos, pahayag ni Whitley Leopold. Pag-abot ng kamay, may nag-abot agad sa kanya ng isang gift box. Narito ang isang magandang piraso ng puting jade, isang maliit na token para kay Miss Thornycroft. Mabait ka. Kinuha ni Mr. Thornycroft ang kahon ng regalo at ibinigay ito sa bodyguard sa likod niya. Mula sa Five River Province, Three Blade Group, Maurice Yero. Nagtatanghal ng limousine na nagkakahalaga ng 80 milyon. Mr. Thornycroft. Nang tumaas ang tawag, lumapit si Maurice Yero, nakangiti at nakikiusap, mayaman ang matandang Mr. Leopold at direktang pinadalhan ka ng bahay. Hindi ako kasing yaman ng Leopold family, kaya binibigyan kita ng kotse, na dapat ay mas maginhawa para sa paglilibot. Masyado kang mabait, isang bakas ng kagalakan ang bumungad sa mukha ni Fabian Percival. Hindi siya kapos sa pera.
Sa suporta ng pamilya Roosevelt, bakit siya mag-aalala tungkol sa pera? Ang gusto niya ay ang eksenang ito. Gusto niyang makita ng lahat ng Five River Province. Ako, si Fabian Percival. Nakabalik na. Kung bibisita si Mr. Thornycroft, dapat kang pumunta sa Three-Blade Group ko. Sa ganoong paraan, maipapakita ko sa iyo ang ilang mabuting pakikitungo. Tuwang-tuwang tiningnan ni Mauricio si Fabian Percival, na-miss talaga kita sa paglipas ng mga taon. Talagang. Tumanggaw si Fabian Percival bilang pagsang-ayon, sinenyasan silang maupo. Tuloy-tuloy ang hiyawan sa labas, pawang galing sa iba't ibang amo na dumarating para magbigay galang sa kanyang kaarawan. Matapos maibigay ng mga taong ito ang kanilang mga regalo, ngumiti lang si Fabian Percival at sinenyasan ang lahat na maupo. Nasiyahan sa pambabala ng hindi mabilang na mga tao, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan. Ang lahat ng kadiliman mula sa dati ay natangay. Mula sa Five River Province, Irving Harris. Nagtatanghal ng White Jade Dragon Sculpture. Pagkatapos ng tawag, si Irving Harris, na nakaupo sa isang wheelchair, ay dahan-daang lumipat patungo kay Fabian Percival. Sa paningin ni Irving Harris, muling lumundag ang puso ni Braden Leopold sa pananabik. Ang Van Harris na ito ay nagkaroon ng hindi mapagkakasunduang paghihiganti kay Julius Reed. Bakit papasok silang dalawa sa iisang sasakyan? Sana si Mr. Thornycroft ay hindi nasusukat ang mahabang buhay. Naikuyom ni Irving Harris ang kanyang mga kamao at mahinang ngumiti. Brother Harris, ang presensya mo rito ay lubos na nagpaparangal sa akin, at tatandaan ko ito, magalang na sabi ni Fabian Percival. Wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Irving Harris, dahil hindi nagtutugma ang kanilang mga rurok sa kapangyarihan. Malamig na tumanggaw si Irving Harris at pinaikot ang sarili sa tabi ni Whitley Leopold. Mula sa kabisera, Ivan Reid. Naghahatid ng pera, 10 bilyon. Sa sandaling iyon, isa pang tawag ang agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ivan Reid. Paano siya napunta dito? Hindi ba't ilang araw lang nahuli ni Sasha Reid ang ating Miss Thornycroft? Ano ang kahulugan nito? Pwede bang, isang weasel na bumibisita sa isang manok para sa bagong taon? Ang hindi pagkakasundo sa pagitan nina Ivan Reid at Fabian Percival ay karaniwang kaalaman. Pero ngayon, ano ang ibig sabihin ng gesture niyang pagpunta para magdiwang? Sa pasukan, nagmamadaling pumasok si Ivan Reid kasama si Marco Pendleton. Kuya Fabian, matagal na kitang hinahangaan. In terms of fame, siguradong na-overpower niya si Fabian Percival. Ang matawag siyang Kuya Fabian ay nagpapakita na ng malaking paggalang. Master Reid, ang iyong presensya ay tunay na nagpapasaya sa aking abang tahanan. Bagamat may pagdududa si Fabian Percival, dahil dumating na sila, hindi siya natakot. Sa mga boss mula sa lahat ng dako na naruroon ngayon, walang nangahas na gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Matagal nang inayos ang seguridad sa kanyang Five Lakes Clubhouse kasama ang isang grupo ng mga tauhan. Personal na pinangunahan ni Fox Miller ang koponan upang bantayan ang kaligtasan ni Fabian Percival. Sa sandaling lumitaw si Marco Pendleton, ang kanyang tingin ay saglit na sumama kay Fabian Percival. Puot. Walang katapusang puot. Ang 4 na disipulo, kasama si Jack Stan, ay namatay dito mismo sa Five Lakes Clubhouse. At ang empleyado ni Fabian Percival, si Rocco Leocadia, ay direktang pinatay sa kamay ni Marco Pendleton. Malalim ang alitan ng dugo sa pagitan ng dalawang partido. Ngunit sa sandaling ito, walang sino man ang magsasabi nito. Mula sa Five River Province. Five River Province. Biglang umuutal ang tawag sa entrance. Ano ba? Malas. Malungkot na sabi ng isang amo. Mula sa Five River Province, Miguel Abat, Stanislaus Potter, bawat isa ay nagregalo kay Mr. Thornycroft ng isang bote ng motay. Nang matapos ang tawag, nagkaroon ng patay na katahimikan sa Five Lakes Clubhouse. Hindi ba patay na si Octavius? Hindi ba kasama niyang namatay si Stanislaus Potter? Ano ang nangyayari? Ito ay maaaring isang pagkakamali. Napakasamang tawagin ang mga pangalan ng mga patay. Papalitan ko agad sila. Nang may tatayo na, nanlamig sila sa kinatatayuan. Nakita nila sina Octavius at Stanislaus Potter, bawat isa ay may hawak na isang bote ng motay, buhay at maayos sa harap ng lahat. I-click.
Ang tasa sa kamay ni Whitley Leopold ay nahulog sa sahig. Nabasag ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 708 Isang mabuting kabaong isang piraso sa lungguhit isa. Pinlano niya ang kanilang kamatayan gamit ang sarili niyang mga kamay. Isang multo, isang multo. Ilang mayayamang negosyante ng Five River Province ang napaupo sa lupa sa takot nang makita nilang lumitaw ang dalawa. Sa mas malaki o mas maliit na lawak, lahat sila ay nakapasok sa mga ari-arian ng mga pamilyang Abbott at Potter. Ang mga taong dati nilang ipinagluksa ay nakatayo na ngayon sa kanilang harapan, may dalang alak na motay sa kanilang mga kamay. Nababalot ng goosebumps ang kanilang mga katawan. Halos himatayan si Braden Leopold, halos himatayan. Ngayon, sa wakas naintindihan na niya. Ang mga ari-arian na pinilit ni Julius Reed na iluwa ay para kanino. Bumalik sa may-ari. Sa mundo, wala nang higit na walang katotohanan kaysa dito. Ang pagkamatay ng dalawang individual na kilalang-kilala sa Five River Province, ngayon ay nasa piging ng kaarawan ni Fabian Percival, na may hawak na alak upang ipagdiwang ang kanyang mahabang buhay. Ang matandang Mr. Leopold, ito ba ay isang multo? Bagamat si Maurice Hierro ang boss ng Free Blade Group, blanca na ngayon ang kanyang isip. Tulala. Sa isang banda, kumpirmado na ang pagkamatay ng dalawa. Si Whitley Leopold ang nag-orkestra sa lahat, at pagkatapos ng ilang pagsubok sa pagsisiyasat, sa wakas ay natitiyak niyang patay na ang dalawa. At sa kabilang banda, si Maurice Hierro ay gumawa ng hindi patas na paraan upang agawin ang ilan sa mga ari-arian ng Golden Eagle Group. Noon pa man ay may kasalanan siya rito. Ngayon, na nakatayo si Stanislaus Potter sa kanyang harapan na buhay at maayos, paanong hindi matatakot si Maurice Hierro? Pagkatapos ng lahat, ang karakter ni Stanislaus Potter ay kilala na pambihirang walang awa. Ano ang gulat? Ang family head na si Whitley Leopold, kung tutusin, ay ang Leopold family head, may karanasan at may kaalaman. Nang makita niyang lumitaw ang dalawa, sandali lang siyang natigilan bago niya napagtantong naloko siya. Pero, ano kayang gagawin nito? Play dead. Ang paglalaro ng patay ay magbibigay daan lamang sa dalawa na mabuhay ng kaunti. Ngayong nagsanib puwersa na ang mga pamilyang Abbott at Potter, hindi na sila naging dominante gaya ng dati. Ano ang maaari nilang ipaglaban sa kanyang pamilyang Leopold? Pabayaan ang pamilyang Leopold, maging si Maurice Hierro ay madaling sugpuin ang mga pamilyang Abbott at Potter. Ito ang kumpiyansa ni Whitley Leopold. Ang pangunahing marangal na bahay ng Five River Province. Walang takot, matagal nang hindi nagkita, akala ko ang dalawang nakababatang kapatid na lalaki ay talagang nakatagpo ng isang kapas-palad na pagkamatay, lumapit siya, nakangiti, at bumulong sa mga tainga ni na Miguel Abbott at Stanislaus Potter, dahil kaya kitang patayin ng isang beses, kaya kitang patayin muli. To be honest, we came here seeking death, sabi ni Stanislaus Potter, itinaas ang bote ng motay sa kanyang kamay at dahan-daang tinanggal ito. Ganoon din ang ginawa ni Miguel Abbott. Ngayon, magalang naming iniaalok ang matandang Mr. Leopold ng inumin. Sabay-sabay na sabi ng dalawa, diretsyong nagbuhos ng alak sa lupa. Natahimik ang kwarto. Nag-aalok ba ito ng inumin? Hindi. Isa itong alaala. Isang alaala para sa namatay. O sa halip, isang sumpa kay Whitley Leopold. Napakamatapang. Nakabawi din si Maurice Hierro sa pagkagulat. Mabilis siyang naglakad sa harapan ng dalawa at sinaway ng may mabagsik na boses, ang magsagawa ng mga hindi magandang gawain sa piging sa kaarawan ni Mr. Thornycroft. Ano ang iyong intensyon? Sa orihinal, ito ay isang salungatan lamang sa pagitan ng dalawa at ni Whitley Leopold. Ngayon, ang mga salita ni Maurice Hierro ay naging kawalang galang kay Fabian Percival. Ang pagiging sopistikado ni Boss Hierro ay medyo kakilakilabot. Itinaas ni Stanislaus Potter ang isang thumbs up, hindi nakakagulat na palagi kang nakikisali sa mga maliliit na aksyon sa likod ng mga eksena. Mukhang hindi ka angkop para sa mata ng publiko. And Miguel Abbott also echoed from the side, kung tutuusin, clown lang. Kahit ilang buwan na kaming wala, hindi pa rin siya umabot sa taas na natamo ng Golden Eagle Group at Moonlight Group. Sa bawat pagsasalita, ito ay kasing ganda ng paghampas sa mukha ni Maurice Hierro. Anong sabi mo? Si Maurice Hierro ay nag-aapoy sa galit.
Higit pa sa unang takot, wala na siyang kaba sa dalawa. Ang Three Blade Group ay naging isang pangunahing negosyo sa Five River Province. Masasabing, sabay labas ng pinto ni Fabian Percival. Kung makakaalis ng buhay ang dalawa ang tanong. Dapat kong sabihin, ikaw ay palaging walang iba kundi isang thug sa kalye, na may pananaw at pattern na malayo sa par. Nakangiting sabi ni Stanislaus Potter. Ang mga komantong ginawa ni Maurice Hierro tungkol kay Cesar Pendleton sa labas ay binaliktad na ngayon sa kanya. Ikaw, napakamot ang bibig ni Maurice Hierro. Kung sinabi ito ni Stanislaus Potter sa kanya ilang taon na ang nakalilipas, maaaring tiniis niya ito. Ngunit ngayon, ang Golden Eagle Group ay nasa pagbaba. At ang kanyang Three Blade Group ay nasa kasagsagan nito. Anong karapatan ni Stanislaus Potter na magsalita sa kanya ng ganoon? Ano naman sa akin? Tumalikod si Stanislaus Potter, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya, at malamig na bumantong hininga, nakatayo ako sa harap mo, ano ang maaari mong gawin sa akin? Crush na kita. Nang matapos magsalita si Maurice Hierro ay agad niyang nilagay ang kamay sa bewang niya. Maurice Hierro, ang lakas ng loob mo. Sa piging ng kaarawan ni Mr. Thornycroft, naglakas loob kang gumuhit ng nakatagong sandata para pumatay. Itinuro ni Miguel Abot ang ilong ni Maurice Hierro at umungol. Whoosh! Lahat ng mata ay nasa kamay na ni Maurice Hierro. Ang mga bodyguard ni Fabian Percival ay hindi malay na umikot papalapit. Lahat sila ay may hawak na armas sa kanilang mga kamay. Sa piging sa kaarawan ni Mr. Thornycroft, may gumagalaw para gumamit ng nakatagong sandata. Ako, Miguel Abot, itigil mo na ang pagtatangkang magdulot ng lamat dito. Ang mukha ni Maurice Hierro ay pumuti sa isang iglap. Kahit sa gilid ng mata niya ay kitang-kita niya na medyo hindi nasisiyahan si Fabian Percival. Ako ang nagdudulot ng lamat. Malamig na tumawa si Miguel Abot. Ito ang piging sa kaarawan ni Mr. Thornycroft, at narito kaming lahat upang ipagdiwang. At ikaw, sa pag-aakalang napakahusay mo pagkatapos lunukan ang isang piraso ng industriya ng Potter family, nakalimutan mo na ba ngayon si Mr. Thornycroft? Ang tanong na ito ay hindi nakapagsalita kay Maurice Hierro. Sa katunayan, ito ang piging sa kaarawan ni Fabian Percival. Kung siya ay gagawa ng pagpatay, kailangan niyang maghanap ng ibang lugar. Kung mayroon kang isyo, dalhin ito sa labas para malutas. Nagdilim ang mukha ni Fabian Percival habang nagsasalita ng may disgusto, ang matandang ito ay hindi gustong makakita ng anumang pagdanak ng dugo sa kanyang kaarawan. Mr. Thornycroft, ito ay walang konsiderasyon sa akin. Mabilis na lumapit si Maurice Hierro at yumuko para humingi ng tawad. Hindi nagsalita si Fabian Percival bagkus ay malamig na bumantong hininga. Tatlong Blade Group, sa kanyang mga mata, ito ay mas mababa kaysa sa wala. Boss Hierro, ang isang sandali ng pasensya ay maaaring mga hulugan ng kapayapaan para sa mga darating na taon. Marahang bumulong si Bridger Davenport sa likod ni Maurice Hierro. Bantayan mong mabuti ang dalawang lalaking ito. Gusto kong mamatay sila sa Gonzales City. Huminga ng malalim si Maurice Hierro, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nagbago ang mga panahon. Ngayong nilamon na niya ang mga ari-arian ng Golden Eagle Group, napakayaman na niya. Palibhasa'y napahiya sa harap ng lahat ng business mogul na ito, natural na sukdulan ang kanyang galit. Makakatiyak ka, bulong ni Bridger Davenport sa kanyang tainga, ginagarantiya ko na sa oras na matapos ang pagkain na ito, hindi ka na magkakaroon ng ganoong problema. Oh, bakas sa mukha ni Maurice Hierro ang tuwa. Bridger Davenport, alam mo ba kung bakit mas pinahahalagahan kita? Dahil ikaw, anak ko, talagang alam mo kung ano ang nasa loob ko. Dahil sa paglaki ng kanyang mga ari-arian, ay dinlagate ni Maurice Hierro ang marami sa mga gawain ng Three Blade Group sa kanyang strategist, na si Bridger Davenport, habang nagpapakasawa siya araw-araw. Tungkulin ko na maging masigasig sa mga gawain para kay Boss Hierro. Malamig na tumawa si Bridger Davenport at umatras sa likod ni Maurice Hierro. Sa sandaling iyon, umupo na rin sina Miguel Abot at Stanislaus Potter. Ang kanilang mga upuan ay nasa tabi mismo ni Whitley Leopold. Noon pa man ako ay nag-uusisa, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na maglakas loob na dumalo sa piging ng kaarawan na ito?
Matagal nang nakabawi si Whitley Leopold mula sa kanyang pagkabigla at ngayon ay todong ngiti siya habang nagtatanong. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sumandal si Miguel Abot sa kanyang upuan, naka-cross legs. Older Mr. Leopold, kung mayroon kang anumang huling salita, mas mabuting magsalita ka na ngayon. Kung hindi, Miguel Abot, nagdilim ang mukha ni Whitley Leopold, at pagkatapos ay nagsalita siya ng may pang-aalipusta. Noong ikaw ay nasa iyong kalakasan, maaari kitang patayin ng isang beses. Ngayong ikaw ay down at out, maaari kitang patayin sa pangalawang pagkakataon ng kasing dali. Sa Gonzales City, Julius Reed, Aaron Jackson. Magdala ng pinong kabaong. Noon, ang boses na tumatawag mula sa entrance ay kay Aaron Jackson. P.S. Na-overslept ako, nagising ng 9:40 p.m. Pero no worries, hanggang hating gabi na lang ako magsusulat, siguradong hindi ko pababayaan ang expectations ng mga lovely readers ko. Mula ngayon, mag-a-update ako sa gabi, at ito ay masi-synchronize dito bandang 9 o 10 kinaumagahan. Sa buwan ng Marso, nais kong maging maayos ang lahat sa lahat. Malusog na katawan. Ipinapadala ni Lodi ang kanyang pagbati sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 709, pagsusuot ng abaka at damit ng pagluluksa sa lungguhit isa. Halos hindi na umalis ang mga salita sa kanyang mga labi nang ang kanina ay medyo maingay na Five Lakes Clubhouse. Biglang tumahimik, sa espasyong puno ng ilang daang tao, tanging ang unti-unting pag-agos ng paghinga ang natitira. Nakakamatay na katahimikan, ganap na katahimikan. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Fabian Percival, kitang-kita ang kanyang intensyon na pumatay. Makita lamang, sa pangunahing pasukan ng Five Lakes Clubhouse. Si Aaron Jackson, nakasuot ng puti, duyan sa isang spirit tablet sa kanyang yakap. Sa tableta ng espiritu, talagang binasa, Gonzales City Overlord, ang posisyon ni Fabian Percival. At sa likod niya, si Julius Reed ay nagtaas ng kabaong gamit ang isang kamay. Step by step, naglakad siya papasok sa Five Lakes Clubhouse. Isang kabaong na tumitimbang ng mahigit 100 cut-ties. Kaya lang, hinawakan ng isang kamay. Walang pakialam ang ekspresyon ni Julius Reed, walang bakas ng saya o kalungkutan ang kanyang mukha. Maging ang kanyang noo ay walang pawis. Tigilan mo sila. Agad na inilabas ni Fox Miller ang nakatagong kahon ng sandata mula sa kanyang baywang at, kasama ang mga gwardya sa likod niya, pinalibutan ang dalawang lalaki. Sa isang piging sa kaarawan, may nagdala talaga ng kabaong. Si Aaron Jackson ba ito mula sa Gonzales City? Matagal ko nang narinig na si Aaron Jackson ay mabigat ang kamay, ngunit ngayon, hindi ba ito masyadong impulsive? Naglakas loob na magdala ng kabaong sa kaarawan ni Mr. Thornycroft, talagang hinahanap niya ang sarili niyang kamatayan. Kung hindi dahil sa napilitang tumakas si Mr. Thornycroft ilang taon na ang nakalipas, paano napunta ang mga menor de edad na ito sa Gonzales City? Puno ng paghamak ang mga mukha ng nakaupong mga bisita. Karamihan sa kanila ay mula sa Five River Province at hindi man lang sineseryoso ang mga taga Gonzales City. Mga small-timers lang mula sa Gonzales City, mas mababa kaysa kay Fabian Percival mula sa nakaraan. Ngayon ang pangahas na maghatid ng kabaong sa kanilang pintuan ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Ngunit nang pumasok si Julius Reed, muling tumahimik ang mga taong ito. Sino ang lalaking ito? Totoo bang kabaong iyon sa balikat niya? Tumimbang ng kahit 100 pusa. Talagang hindi. Kung ito ay totoo, dudurugin siya nito hanggang sa mamatay. Ilang daang pusa, itinaas gamit ang isang kamay. Kahit na peke, ang lalaking ito ay kakilakilabot. Tingnan mo ang kanyang tuloy-tuloy na mga yabag, ang kanyang hindi nagbabagong kutis, tiyak na siya ay isang master. Kung titignan ang laki ng kabaong, kahit isang patong lang ng kahoy, 10-10 cut-ties pa rin ang bigat. Dala-dala ng mag-isa, nang hindi nababalot ng buhok o pinagpapawisan. Siya ay dapat na isang master. Whoosh! Ngunit nang ihagis ni Julius Reed ang ilang daang kati na mabigat na kabaong sa lupa. Ang mga tiles sa sahig ng Five Lakes Clubhouse. Nabasag talaga. Naramdaman lang ng mga bisitang naruroon ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi napigilan ng lahat na huminga ng malamig. Isang pangangilig sa kanilang anit. Ito ay talagang totoo.
Kahit ilang metro ang layo, parang naramdaman nila ang bigat ng kabaong. At ang may dalang kabaong. Sa sandaling iyon, tumayo siya habang nasa likod ang kanyang mga kamay, malamig na pinagmamasdan ang mga nagkakatipon. Ang invisible na aura sa paligid niya. Pinahirapan ang mga tao na huminga. Sino sa mundo ang lalaking ito? Ipinanganak na may banal na kapangyarihan. Siya ay halos isang Diyos. Ilang daang katays ang mabigat, paano niya nagawang buhatin ito? Ang mga bisita ay direktang natakot. Kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata. Aaron Jackson, ito ang kaarawan ni Mr. Thornycroft. Ano ang ibig mong sabihin dito? Napalunok din si Fox Miller, ngunit ang nakatagong kahon ng sandata sa kanyang kamay ay nakatutok sa ulo ni Aaron Jackson. Lahat ng tao ay mamamatay maaga o huli, ang kabaong na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kalaunan. Inilagay ni Aaron Jackson ang spirit tablet sa takip ng kabaong, nakangiting lumapit kay Fabian Percival. Hindi dapat maging katulad ni Mr. Thornycroft ang mga karaniwang tao, na walang lakas ng loob na harapin ang kamatayan, tama ba? Tumigil ka, gumawa ka pa ng isang hakbang, at papatayin kita. Ang nakatagong kahon ng sandata sa kamay ni Fox Miller ay 3 metro lang ang layo sa ulo ni Aaron Jackson. Talagang mapangahas si Aaron Jackson. Ang lakas ng loob na magdala ng kabaong sa piging ng kaarawan ni Mr. Thornycroft at ang lakas pa ng loob makipagtalo. Ang kamangmangan ay kaligayahan, ngunit ang kabataang nasa likod niya, kung hindi siya maalis ng maaga, ay magiging isang malaking banta. Pagkamulat ng mga bisita ay bumalik sila sa dati nilang kay-abangan. Nginitian nila si Aaron Jackson. Isang hanggal na walang pakialam sa kanyang nalalapit na kapahamakan. Hayaan mo siyang lumapit. Bagamat malungkot ang mukha ni Fabian Percival, sa harap ng napakaraming tao, natural na gusto niyang magpakita ng mapagbigay na panig. Hindi mo ba siya narinig? Lumapit si Aaron Jackson at dahan-daang itinulak ang nakatagong kahon ng sandata ni Fox Miller gamit ang kanyang kamay. Bata, huwag palaging magsanay gamit ang mga kutsilyo at mga nakatagong kahon ng armas. Dapat matuto kang gumamit ng iyong utak. Tinapik niya ang sarili niyang ulo at ngumiti habang naglalakad palapit kay Fabian Percival. Mr. Thornycroft, naway mabuhay ka ng mahaba at masaganang buhay. Salamat. Malamig na ngumisi si Fabian Percival. Bagamat wala siyang ibang gusto kundi ang mapunit si Aaron Jackson sa paa, gayunpaman ay puno ng ngiti ang kanyang mukha. Dahil nandito na kayong lahat, maupo kayo. Kaway ng kamay ay agad na dinala ng bodyguard ang isang upuan. May kasama akong kaibigan. Napatingin si Aaron Jackson kay Julius Reed. At sa sandaling iyon, humakbang si Julius Reed. Sorry. Bahagyang tumawa si Fabian Percival. Habang itinuro ang mga bisita sa mesa, sino sa inyo ang hindi mas mataas kaysa sa inyo, Aaron Jackson? Ang pagpapaupo sa inyo dito ay dahil ako, si Fabian Percival, ay nirerespeto ang katotohanan na lahat tayo ay nakatira sa Gonzales City. At ngayon, gusto mo ang iyong lingkod na maupo sa aking mesa. Eksakto. Hindi niya alam ang lugar niya. Sa tingin ba niya ay mahalaga siya? Mga maling akala. Walang katulad mo ang gustong maupo sa aking mesa. Dapat kang umihi at tingnan ang iyong sarili sa salamin. Dapat man lang ay magpakita tayo ng paggalang kay Mr. Thornycroft. Kahit na hindi pa natin narinig si Aaron Jackson, dapat isaalang-alang ang master bago bugbugin ang aso. Dahil pinayagan siya ni Mr. Thornycroft na maupo, tiisin na lang natin. Marami ang sumulyap kay Aaron Jackson sa gilid ng kanilang mga mata, puno ng pang-iinsulto at pangungutya ang kanilang tono. Hindi nakaka-appreciate ng favor. Kung siya ay talagang isang matigas na karakter, iyon ay isang bagay. Umupo si Ivan Reed sa mesa nang hindi humihingi ng upuan para sa sarili niyang bodyguard sa likod niya. Isang taga Gonzales City lang ang naglakas loob na magsalita. Sige, ngumiti si Aaron Jackson, tumango, at pumunta sa upuan, nakatingin kay Julius Reed. Boss, please have a seat. Boss, ito ba ang amo ni Aaron Jackson? Never heard of him. Mukhang tinawag siya nang sumisigaw kanina. Julius Reed. Julius Reed. Haha, ang Bob ang pangalan. Tulala ba ang nagpangalan sa kanya? Kahit na narinig nilang tinawag ni Aaron Jackson si Julius Reed bilang boss niya, mababa pa rin ang tingin sa kanila ng lahat. Sino dito ang hindi nagkakahalaga ng bilyon?
Ang bawat isa ay isang nangingibabaw na puwersa sa kanilang sariling industriya. Higit pa rito, sasagutin ni Fabian Percival ang mga account kay Aaron Jackson sa madaling panahon. Matapang na magpadala ng kabaong, naghahanap ng kamatayan. Gayunpaman, ipinakita ni na Whitley Leopold at Maurice Hierro ang isang bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Ngunit mabilis itong nawala. Ito ang turf ni Fabian Percival, ngayon ay nagtipon ang mga elite. Si Julius Reed ay naghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Naghahanap lang sila ng pagkakataon para matanggal ang tinak na ito sa kanilang tagiliran. At ngayon, parang godsend, Mr. Thornycroft. Pagkaupo ni Julius Reed ay ngumiti ito at tumango kay Fabian Percival. Gayunpaman, inalis ni Fabian Percival ang kanyang ulo, hindi karaniwang pinapansin ang kilos. Alonzo Dragon, Benson Dragon. Namatay ang lahat sa kamay ng empleyado ni Julius Reed. Sina Rebecca Brown at iba pa ay nakatagpo din ng isang malagim na wakas. Kung ang away kay Aaron Jackson ay tungkol sa interes. Pagkatapos kay Julius Reed, ito ay tunay na isang hindi mapagkakasunduang awayan. Brother Reed, long time no see, high profile ka pa rin gaya ng dati, sabi ni Maurice Hierro na may malamig na tawa. Ang isang taong hindi nakakalimutan sa kamatayan ay mayabang saan man siya pumunta, sabi ni Whitley Leopold, kumuha ng bagong tasa ng tsaa at dahan-daang humigop ng sariwang tsaa. High profile, sabi mo. Napangiti si Julius Reed habang nakatingin sa dalawang lalaki, sa tingin ko ayos lang. Noon lang, may nagsimulang sumigaw, Miss Thornycroft. Oo, hindi ba sinabi ni Mr. Thornycroft na siya ay may malubhang karamdaman at nagpapahinga sa kama? Tingnan mo, bakit nakasuot ng puti si Miss Thornycroft? Napakasamang tanawin. Hindi ba ito, nagbibihis ng damit na nagdadalamati? Sinusundan ng tingin ng lahat. Nakita nila si Elwood Thornycroft, nakasuot ng damit panluluksa, naglalakad mula sa likod bahay ng Five Lakes Clubhouse. P.S. Hi everyone, nandito ako para mag-rumble ulit. Haha, ang unang bagay na ginagawa ko araw-araw pagkagising ko ay suriin ang mga komento ng lahat. Tunay na masaya ako. First time kong magsulat ng urban fiction novel, at medyo magaspang ang simula. Kahit na ako ay nagsisikap na magsulat, ito pa rin ang aking unang pagkakataon, at tiyak na maraming mga imperfections. Akala ko madaming negative comments ang matatanggap ko, but seeing the encouraging messages from you, I'm really moved. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa iyong suporta. Mahigit 900 character kada oras lang ang kaya kong i-type gamit ang aking dalawang daliri na pag-type, at kailangan ko ng ilang oras pagkatapos magsulat upang suriin kung may mga typo. Sinusubukan kong pagbutihin ang karanasan sa pagbabasa hanggat maaari. Ang mga mambabasa na sumunod mula sa Kabanata 600 ay dapat na mapansin ang pagbawas sa mga typo. Kapag naiisip ko ang mga naunang kabanata, nako guilty ako. Sa anumang kaso, ang pagkakaroon ng napakahusay na mga mambabasa. Walang magagawa si Lodi para gantihan ka. Tungkol sa mga update, tiyak na ginagawa ko ito. I will do my best to give back sa mga sumusuporta sa akin. Kahit na medyo melodramatic, gusto ko pa ring sabihin. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa iyong suporta sa daan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.